5 pagkain na low carb naman pero kailangan po nating iwasan. Number 1 dyan, ang coffee creamer. Ito yung mga coffee creamer na regularly nyo makikita sa mga supermarket. Kung titignan natin yung nutrition facts kung saan nakalagay yung grams ng carbohydrates na meron ang isang pagkain, pagdating sa coffee creamer, mababa naman yung carbohydrates niya. Kaya technically, low in carbohydrates naman siya. Kaya lang, pagtingin mo sa ingredients, dun mo makikita na kung ano-ano palang mga inflammatory ingredients yung laman nito. Kagaya dito sa sikat na coffee creamer kung saan ang ingredient niya, number 1 is corn syrup solids. Inflammatory po yan. Yung second ingredient niya is hydrogenated vegetable oil. Hindi ko na iisa-isahin kasi nakikita nyo naman na lahat ng laman niya is unhealthy. Tandaan po natin na sa low carb way of eating, hindi lang naman yung carbohydrates yung binabantayan natin. Ang gusto natin, low in carbohydrates yung kakainin natin. Pero hindi rin dapat siya inflammatory kagaya ng ganito. Currently, meron ng mga other options, yung mga sikat na mga coffee brands kung saan sugar-free naman yung mga variants nila. Kaya lang kung titignan ninyo, again, sugar-free siya pero present pa rin yung mga inflammatory ingredients plus yung sweetener naman na ginamit nila ay usually maltodextrin, yung number 1 na iniiwasan natin na sweetener. Kaya hindi pa rin okay. So kung gusto niyo naman ng creamer sa inyong kape, medyo bored na kayo sa pag-inom ng black coffee, as alternative, pwede kayong gumamit ng MCT oil powder, okay rin yung all-purpose cream, heavy whipping cream, or coconut cream. Second, low-carb food na bawal sa low-carb way of eating ay ang soy sauce. Pero alam nyo ba na yung authentic na soy sauce ay okay naman talaga? Ang authentic na soy sauce kasi ay galing sa fermented na soya. Yung process para si soya ay maging soy sauce, napakahaba po. Ilang months yung kailangang hintayan para makaproduce ng soy sauce. Yun yung traditional na way ng paggawa ng soy sauce. But unfortunately, yung mga sikat na brands ng mga soy sauce na available sa supermarket ay hindi naman ganon yung naging proseso. Galing na po yun sa factory, kaya iba na yung nangyari. Meron na silang mga iba't ibang ingredient na pinaghalo-halo para magkulay at maglasang soy sauce siya nang hindi aabot ng ilang buwan yung production. Kaya hindi po natin ina-advise yung mga ganitong klase ng soy sauce sa low carb way of eating kasi pangit po yung epekto niyan sa katawan, lalo na sa ating kidney, tapos yung fertility, lalo na sa mga lalaki ha. Inflammatory po kasi itong si soy sauce. Kung gusto niyo ng alternative to soy sauce, pwede kayong gumamit ng coco aminos. Kaya lang si coco aminos medyo manamis yung lasa niya. So may mga tao na gusto yon. Pero for someone like me na hindi mahilig sa matamis, pwede naman kayong bumili yung soy sauce na galing pa rin sa fermented na soya, kagaya ng Likum Kina brand. Meron ako mga friends from Japan na meron silang mga brands ng soy sauce na nabibili doon sa Japan na maganda raw talaga yung paggawa, yung traditional way of pa rin talaga ng paggawa ng soy sauce. Kaya yun naman yung binibili nila. Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung brands na yon. Kaya kung nasa Japan ka at familiar ka doon sa mga brands na sinasabi ko, pa-comment naman sa baba. Tulungan mo naman kami. Third, low carb na pagkain na kailangan nating iwasan sa low carb way of eating ay ang tofu or tokwa. Itong si tofu, low in carbohydrates naman talaga. And alam ng karamihan na good source siya ng protein. Pero alam niyo ba na yes, mataas yung protein ni tofu pero hindi naman yun na-absorb ng katawan natin. So kung protein lang ang habol ninyo, mas maganda kung doon na lang tayo sa animal source ng protein. Kagaya ng meat and eggs. Kasi si meat and eggs, na-absorb talaga yun ng katawan natin, hindi kagaya kay tofu. Also, yung tofu kasi na generally available dito sa atin sa Pilipinas, yung process, again, kagaya kay soy sauce, yung process ng paggawa doon ay hindi maganda. Kaya yung mga pangit na ingredient or pangit na components na meron si soya ay present pa rin kay tofu. Kaya same effects, magkakaroon pa rin ng same effects or inflammatory pa din siya. Pero kung mahilig talaga kayong kumain ng tofu, pwede pa rin naman yun sa low carb way of eating. Yung iba, meron silang ginagawa ng mga recipe ng mga soya or non-soya na tofu. Iba yung ginagamit nilang ingredients. Pero kung gusto niyo ng literal na tofu talaga, merong isang klase ng tofu. Ang tawag doon ay fermented tofu or stinky tofu. Yun yung pinaka-okay talaga na option. Fermented tofu po kasi ito. So, ibig sabihin fermented na siya. So, yung mga pangit na ingredients na ayaw natin kay regular tofu, tinanggal na kay stinky tofu. Kaya okay na siyang option pagdating sa low carb way of eating. Less inflammatory na siya kumpara dun sa regular na tofu. Ika-apat, low carb pero kailangan nating iwasan ay ang mga vegetable oil at mga seed oils. Seed oils, ito po yung canola oil, sunflower oil, cottonseed oil at sunflower
sunflower oil. Itong mga ganitong klase ng oil kasi ay mataas sa omega-6. So, meron tayong tinatawag na omega-6 at saka omega-3. Kapag sinabing omega-6, pro-inflammatory po sila. Samantalang si omega-3 is anti-inflammatory. Hindi naman masama na meron tayong omega-6 sa ating katawan kasi kailangan natin sila. Ang problema lang ay kapag sobrang dami ng omega-6 sa katawan natin. And currently, napakaraming mga pagkain yung may laman na omega-6. Especially itong mga klase ng oil na ito. And yes, lahat naman talaga ng oil ay mababa ang carbohydrates kasi oil naman sila. So, fat talaga yung mga yan. Pero, pagdating dito sa mga klase ng oil na to, hindi po siya maganda. Isa pang factor yung pinagdaanan na process nitong mga klase ng oil na ito. Tandaan, sa low carb way of eating, hindi lang naman po mga low carbohydrates na pagkain yung gusto natin. Kailangan, hindi rin po sila inflammatory. Kaya instead of using sunflower oil, vegetable oil, cottonseed oil, doon na lang tayo kay coconut oil para safer. And fifth, low carb na produkto pero hindi natin gusto sa low carb way of eating ay ang margarine. Margarine usually yan yung napagkakamalan na butter kasi maraming mga brands ng margarine na kino-cover nila yung name nila, nilalagyan nila ng word na butter. Usually makikita nyo yan na yung word na butter lalagyan ng something sa dulo or something sa harap. For example, yung mga butterlicious, butterly, buttercream, buttercup, yung mga ganon. Kapag nakita nyo na merong kadugtong yung pangalan na word na butter, ibig sabihin margarine po yan. Pag mga totoong butter kasi makikita nyo lang yung mismong word na butter, kagaya ng Queensland butter, Angkor butter, Kerrygold butter, o kaya yung Magnolia Gold na butter. So, butter lang talaga siya. Para makita nyo yung clear na difference nung dalawa, pag pumunta kayo sa supermarket, kuha kayo ng butter, tapos kuha kayo ng margarine, tapos pagsamahin nyo, i-compare ninyo yung ingredient nung dalawa. Etong si butter, kakaunti lang yung ingredient kasi si butter, main ingredient lang naman niya ay cream or milk. Samantalang ang margarine, ang ingredient niya napakarami kasi pinaghalo-halo po siya ng mga iba't ibang klase ng mga oils. Kagaya na lang ito, merong soybean oil, meron siyang canola oil, meron siyang vegetable oil, tapos iba't ibang mga ingredients pa na alam naman natin, kagaya dun sa sinabi ko kanina, dun sa number 4, inflammatory po sa ating katawan. Kaya yes, low in carbohydrates naman dapat yung margarine, pero hindi yun yung preferred na gagamitin natin sa low carb. Mas maganda kung doon na lang tayo sa butter para mas healthy yung kanyang ingredients. Tandaan po, hindi enough na titignan lang natin yung nutrition facts kapag bibili tayo ng isang produkto. Kasi, nutrition facts, kaya niya lang sabihin kung ilang gramo ng carbohydrates meron sa isang pagkain, pero hindi niya kayang sabihin kung meron ba siyang mga inflammatory na ingredients. Kaya, ugaliin na tumingin po tayo ng ingredients. At sa pagpili naman ng brand, kung ano yung kukunin, compare nyo palagi, ano ba dun sa dalawa or tatlo or apat yung may pinakakonting ingredient, yun yung kunin nyo. That's it for today po muna. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!